Hi everyone! Ako si Jonah Borbon Borja, dating OFW sa Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia, noong taong 2016 to 2020. Sa kasawiang palad, nagiging distress OFW ako by year 2020 kasi gusto ng madam ko na ibenta. Dahil tutol ako, na kapag desisyon ako sa sarili ko na tumakas. Tumakbo ako doon sa Bahay Kalinga. Doon ako nagstay ng almost 6 months bago nakauwi dito sa Pinas. Doon pa lang, sa Bahay Kalinga, nagiging advocate na po ako. Under ako sa BIVO o Braveheart International Volunteer Organization po. So, tumutulong na ako sa mga OFW na humihingi ng tulong. Noong year 2021, nagsimula ang pagka-migrant coordinator ko under sa Diocese of Ipil. Year 2024, nakapag-organize ako ng isang association, yung IMVA namin dito, o Emelda Migrant Volunteer Association. So, registered siya sa DOLI. Mayroon kaming mga livelihood, na yung starter kit namin sa aming banana chips livelihood. So, binigyan kami ng DOLI. Meron din kaming bigasan na galing sa DTI, start-up, para makatulong sa aming asosasyon, para magkaroon ng pangkabuhayan yung mga pamilya na walang trabaho. Dahil church-based kami, pumunta ako sa mga barangay o kaya sa mga chapels. Patuloy ang pagtulong ko sa kanila, tuloy din ang serbisyo bilang volunteer. Itong IMVA o Emelda Migrant Volunteer Association, na-create ito kasi ang mga participants o members nito is from other chapels. Yung mga core group ko sa bawat chapel is sila yung nagiging tulay ko din para mas mapadali ang proseso kung sakaling sa barangay nila o sa chapel nila mayroong OFW na nagka-problema. Noong year 2023, nagkaroon din kami ng community-based training with TISDA, yung banana cake making and kakanin. So marami din mga natuto doon. Then, mayroon din kami ditong nakapasok sa TAP o yung UWA program na Tuloy Aral program. Then, mayroon kami mga ODSP scholarship. Isa nga na nga dito ang aking Unica Iha. Nakapagtapos na sa tulong din sa OWA. May accomplishment, nag-attend ako ng mga skills training. So, in every outreach na ginawa namin, na maraming mga natuto, feel ko din na naging accomplishment para sa akin kasi marami akong natulungan na natutunan din nila ang mga paghanap buhay, paano gawin. Bilang migrant coordinator sa migrant ministry, naniniwala ako na no migrants should feel alone or helpless. Gusto namin na magpatuloy at mapalagot pa ang aming ministry dito sa Diocese of Ipil at sa lahat ng mga parishes under sa Diocese of Ipil na ganun ang mga vision namin. Isa lang ang layunin namin, ang tumulong sa mga nangangailangan.